Ang pinakamaiinit na balita ngayong araw ng linggo. Kasunod ng tensyonadong RORE mission sa Ayungin Shoal, Pangulong Marcos, sinabing hindi tayo mag-uudyok ng gera, hindi rin daw tayo magpapasupil at magpapaapi. Exclusive. Unang panayam kay Vice President Sara Duterte matapos ang pagbibitiw bilang DepEd Secretary. Ilang nagnais makapagtrabaho sa South Korea, natangayan ng libo-libong piso ng manggugoyong recruiter. Lalaking bumibili sa tindahan biglang nanutok ng screwdriver sa kahera at nang hold up. Babaeng nakapasok sa loob ng kanilang gate, nakipagbuno sa motorcycle taxi rider na hold-upper pala. Frozen cookie version ng Sans Rival ng mga taga-Negros, pasok sa world's best cookies ang online food guide na Taste Atlas. At ilang Sparkle Ladies, may big surprise para sa nalalapit na GMA Gala 2024. Nakatuto kami. Magandang hapon po. Hindi nang uudyok ng gera ang Pilipinas. Iginit po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya kanina sa Palawan. Sa gitna ng isyu ng ating pagtatanggol sa teritoryo, inihayag din ng Pangulo na hindi raw din tayo magpapasupil at magpapaapi. Mula sa Palawan nakatutok live, si Joseph Mon. Joseph. Pia Ivan, hindi gusto ng Pilipinas ang gera pero hindi rin daw tayo magpapagapi. Ito ang sinabi ng Pangulo sa mga sundalo na hinaras ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. Hereby presented to Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey S. Facundo. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Si Facundo ang naputulan ng hinlalaki ng harangin ng China Coast Guard, ang Rotation and Resupply Mission o RORE sa Ayungin Shoal noong June 17. Nasa AFP Western Command sa Palawan ang Pangulo para bisitahin din ng mga sundalo, mag-iisang linggo matapos ang salpukan ng China at Pilipinas. Bago ito, nagkaroon ng pagkakataon ng pamilya ni Facundo na personal na makausap ang Pangulo. Kinausap din ng personal at ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang 79 na iba pang mga sundalo mula sa Philippine Navy at Marines na nagtangkang mag-rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes. Kasama ng Pangulo si Defense Secretary Gilberto Jodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa stage, nakabato ang video ng mga sundalong nanonood mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinapurihan ng Pangulo ang katapangan ng mga sundalong Pilipino sa harap ng mga marahas na aksyon ng China Coast Guard. Noong June 17, pinagsisigawan ng China Coast Guard habang tinututukan ng mga matutulis na bagay ang mga sundalong Pilipino. Binutas at inakawan ang mga bangkang dala ng Philippine Navy. I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Sa pagharap ng Pangulo sa mga sundalo dito sa AFP Western Command, sinabi niya na responsableng bansa ang Pilipinas at hindi ito gagamit ng dahas o intimidasyon para makapanakit ng kapwa. Sabi ng Pangulo, hindi nang uudyok ng gera ang Pilipinas. Ang gusto raw ng gobyerno ay makapagbigay ng payapa at masaganang buhay para sa bawat Pilipino. Pero hindi raw ito katumbas ng kahinaan. Patuloy rin daw maninindigan ng Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, ang pananatili ng kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon o pagtanggap sa nangyayari. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Ipinakita raw ng mga sundalong Pilipino na ang diwa ng pagka-Pilipino ay matapang, determinado at compassionate. Tiniyak ng Pangulo na nasa likod nila at kanilang pamilya ang bansa. Hindi raw namimili ng panig ang Pilipinas bagamat walang binanggit ng mga bansa ang Pangulo. Bukod sa mga medalya, ayon sa Malacanang ay binigyan rin ng Pangulo ng financial assistance ang mga sundalo. Ivan? Maraming salamat, Joseph Moro.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaunlak ng panayam si Vice President Sara Duterte matapos siyang magbitiw sa gabinete bilang Education Secretary. At nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Nag-enjoy daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd noong nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pakikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot-saring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reactions ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yon. Pero may balak ba siyang magbitiw bilang Vice President? Walang discussions about resigning sa Office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba guguguli ng bise ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa Office of the Vice President. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nauwi sa malagim na trahedya ang biyahe ng isang babae sa Maynila. Ang sinasakyan motor ng biktima, nasalpok ng isa pang motor. Nakatutok si Jomer Apresto. Kita ang motorsiklong ito na mabilis na lumiko pakaliwa papunta sa kanto ng Medel galing Pedro Hill. Pero bago siya tuluyang makaliko, isang motor ang kanya nakasalpukan. May narinig ako ng sumalpok, medyo malakas. Yung paglingin ko, nakita ko agad na yun nga, dalawang motor nagbangga. Nakita ko yung babae nandun sa dulo. Nahagip sa CCTV ang pagtilapon ng babaeng angkas at ilang metro din siyang nagpagulong-gulong. Naisugod sa ospital ang babae pero hindi na siya umabot ng buhay. Yung nagmamaneho naman ng isang motorcycle, dinala ng orthopedic hospital para magkaroon ng medical attention. At ganun din, yung isa rin na nagmamaneho nito ay sugatan din. Ikakasal sana sa darating na Setyembre ang magkaangkas na biktima. Nasa kustodiya naman ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng nabanggang motor. Bibili raw sana siya ng pyesa para sa kanyang motor noong mangyari ang aksidente. Nung malapit na ako doon sa may pinakalilikuan ko sa kanya. Saka ako napansin na matantulin nung motor. Humingi rin ako ng tawad. Hindi ko rin naman po ginusto yun. Sa ngayon ay nasampahan na raw ng reklamong reckless driving resulting to homicide ang naturang driver. Kita man ang kagawad sa Barangay 876 sa Santa Ana, accident-prone talaga ang kanilang lugar dahil sa mga paliko dito. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Dahil sa malakas na ulan, natapos na maaga ang Pride Festival kagabi sa Quezon Memorial Circle. At dahil sa dami na madumalo, bumigat ang daloy ng trapiko sa paligid at maging sa EDSA. Nakatutok si EJ Gomez. Inabot na ng hating gabi ang tinatayang 200,000 tao na nakiisa sa Love Laban to Everyone Pride Festival. Ang traffic hindi lang sa paligid ng Quezon City Circle, pati ang kahabaan ng EDSA damay din. Marami sa dumalo ang na-stress sa biyahe papunta at pauwi, gaya na lang ni Alessandro na galing ng Makati. At sa probinsya pa raw ng Rizal siya uuwi. Sa MRT pa lang po, sobrang siksika na po talaga kami. Maging si Lady, hirap daw sa pagpara ng jeep. Halos lahat ng jeep is punuan. Nakuhanan niya ng motoristang sisa na kapwa ininda ang matinding traffic patungong Quezon City. Wala na silang masakit. May ilan na sinubukang magpara ng taxi pero ilang beses tinanggihan. Gusto po nila 400 po.
Pag regular po, 200 pesos po. Iba po, namimili po ng pasena. Meron din namang nagtiis sa matagal na paghihintay at mahabang pila para sa libreng sakay ng Quezon City LGU. Para makatipid na rin po ng pamasahe. Sa isang pahayag, sinabi ng Quezon City Government at Pride PH na nakompromiso ang inihandang concert. Nabasa kasi ang electrical at sound system ng stage dulot ng malakas na ulan, dahilan para tapusin ng mas maaga ang programa. Ang ibang dumalo, itinuloy ang selebrasyon sa Pride Night Market sa Matalino Street at nagdaos ng dancing at singing lip-sync showdown. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nagpanggap na recruiter umano sa South Korea na nanggoy umano ng ilang Pinoy, arestado. Lalaking nagpanggap na bibili, pang-hold up palang target. At 2 arestado matapos mandukot umano ng 6 na bata sa Pasig. Tutok na sa 24 Oras Weekend. Arestado sa NAIA ang isang umano'y illegal recruiter na nag-aalok ng trabahong farm worker sa Jeju Island sa South Korea. Nakatutok si Darlene Kai. Dito sa NAIA Terminal 3, isinagawa ng PNP-CIDG Anti-Transnational Crimes Unit katulong ang Department of Migrant Workers ang entrapment operation laban kay alias Nenita na isa umanong illegal recruiter. Ang bayad dyan ng travel tax to eh. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Kwento ng 3 biktima umano mula Lemery, Batangas. Pinangakuan sila ng suspect na bibigyan ng trabaho bilang farm workers sa Jeju Island sa South Korea. Isa naman po siya nagtiwala kasi nga po yung isa sa kasama po namin kamag-anak po yung nagre-recruit. Hiningan daw sila ng suspect ng 120,000 hanggang 150,000 pesos bawat isa para raw sa pagproseso ng application, visa at pamasahe. Sabi daw po ang monthly daw po ay nasa 80,000 na minimum daw po, ganyan. Sila daw po magpo-provide lahat ng mga gagamitin. Ang sabi sa kanila, Pebrero sila pupunta sa South Korea pero walang nangyari kaya nagsumbong na sila sa DMW. Sabi ng Department of Migrant Workers, matagal nang minamanmanan ang suspect. Walang lisensya, 2 kababaihan ang pinangalanan nila so far. Yung isa ang natiklo sa airport kasi sinamahan sa airport pero kunyari lang sinamahan sa NAIA 3 para kunyari ngayon ang alis pero wala namang visa. Wala namang plane ticket, hindi aalis, no? Linoko lang talaga. Lahat daw ng elemento ng large-scale illegal recruitment ay nasa kasong ito. Ang kaso na harapin ng suspect, sir, sa illegal recruitment ay ang violation of Section 6 in relation to RA 8042, otherwise known as amended the Immigrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Desidido ang mga biktima na ihabla ang suspect. Sinubukan namin kunin ang panig ng suspect pero hindi pa kami pinapayagan ng mga pulis. Hinahanap pa ng mga otoridad ang mga umano'y kasabwat niya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Wala raw dapat pakialam ang China anuman ang gawin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre ayon sa Philippine Coast Guard. Ang sabi naman ng isang eksperto, hindi ginagawa ng embahada ng China ang trabaho nitong pairalin ang diplomasya kaya dapat daw silang paalisin. Nakatutok si June Veneracion. Ngayong tumitindi ang sigalot ng Pilipinas sa China dahil sa mga insidente ng karahasan sa West Philippine Sea, lalo na sa huling rotation and reprovisioning mission sa Ayungin Shoal, kung saan naputulan pa ng daliri ang isang miyembro ng Philippine Navy. Panahon na raw para palayasin si Chinese Ambassador Wang Xilian at iba pang kasalukuyang diplomat ng Chinese Embassy ayon sa isang maritime law expert. Wala po talagang naitutulong yung kanilang ambassador at yung embassy staff. Kailangan nating pauwi na yung mga yan, no? Dahil seryoso talaga itong nangyari na to. At dapat kung mag-uusap tayo, mag-uusap tayo ng matinuba. Lalong higit daw na kailangan ngayon ang tunay na diplomasya. Hindi dahilan na magkagera dahil may nawalan ng daliri. Bagamat seryoso yon, okay? Kailangan pa rin ayusin yon sa pamagitan ng diplomasya, no? Ng peaceful means. Sinagot naman ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na hindi raw ordinaryong misyon ang pagpapadala ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre.
Wala raw dapat pakialam ang China anuman ang dalhin sa BRP Sierra Madre. Hindi raw ito paglabag sa soberanya ng China dahil hindi nila legal na pag-aari ang dagat. Makatutulong din daw na isa publiko ang mga gagawing RORE mission sa Ayungin Shoal. Hindi rin ito nangangahulugang humihingi tayo ng pahintulot sa China. It will also be very difficult now for China to block or to harass our resupply operation. Imagine kung ang Amerika, Japan, Australia at ang buong European Union aware sila na on this day and hour ikakasa natin ang resupply operation and China will still carry out those aggressive and illegal actions. Let us not look at this in a way that we are only reaching out with China. We are actually giving the opportunity for all the members of this of the globe. Sabi naman ng isang opisyal ng US State Department, ang aksyon ng China sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal ay irresponsible, aggressive, dangerous, and deeply destabilizing. Magpapatuloy raw ang pagsuporta ng Amerika sa kanilang mga Pilipinong kaalyado. Ang Vietnam naman, handa raw makapag-usap sa Pilipinas sa kanilang magkaparehong interes at inaangking teritoryo sa South China Sea bilang tugon sa pag-apply ng Pilipinas ng Extended Continental Shelf. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Kahera tinutukan ng screwdriver at hinold up. At sikat na panghimagas na Silvanas, pasok sa world's best cookies. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. Kahera tinutukan ng screwdriver at hinold up sa Bacolod City. At lolo naman sa Dagupan ni Nakawan ng sariling apo. Ang iba't ibang pang-hold up sa probinsya sa pagtutok ni Mav Gonzales. Nagbayad pa ng biniling chichirya ang lalaking ito na naka-black hoodie sa isang tindahan sa Bacolod City. Pero nang lapitan ng kahera, tinutukan niya ng screwdriver at hinold up. 3,000 pisong cash ang natangay ng hold-upper. Grabe ko ba? So wala lang ko yung nagpanic, gid. Kaya actually, sa ulo ko, mabato ko siya. Gali, kaya ang table ni is naka-balabag. So, minsan, kung wala ko agyan, kung magbato ko siya. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa nakatakas na hold-upper. Ang lalaki namang ito na pumasok sa apartment building sa Haro, Iloilo City, tila taga roon kung umasta, pero akyat bahay pala. Napang tanaw ng mga kwarto kung bukas. So, kung bukas ang ginasulod niya, unfortunately, ining luwa ka kwarto sa luwa ka biktima, namuning bukas. Ayon sa pulisya, hindi kilala ng mga tenant ang lalaki. Sabi naman ng mga biktima, nasa unit sila ng mga oras na iyon pero hindi napansin ang pagpasok ng sospek. Natangayan sila ng cellphone, pitakang may lamang cash, ATM cards at relo. Iniimbestigahan pa ang pagnanakaw. Sa isang shopping center sa Lawag City, huli kamang isang menor de edad na tumangay ng naiwang wallet at cellphone. Nahuli ang lalaki na napag-alamang menor de edad. Nabawi ang mga ninakaw. Isinangguni ng PNP sa CSWD ang kaso ng binatilyo. Arestado at na-inquest ang 20 anyos na lalaki sa Dagupan City matapos isumbong ng sariling lolo na ilang beses daw siyang pinagnakawan. Ayon sa biktima, ginawa niyang katiwala ang apo sa kanilang bahay at dental clinic. Umabot daw sa mahigit 1 milyong piso ang nakuha ng sospek. Wala pang pahayagang sospek na ayon sa pulisya ay umaming ginamit ang pera para sa pagpapagawa ng bahay, pambayad ng utang at pambili ng motorsiklo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras. Sakaling may sa batas ang panukalang absolute divorce, handa raw ang isang Catholic group na ipabasura ito sa pamamagitan ng People's Initiative. Nakatutok si Von Aquino. Pamilya ay pagtibayin, huwag sanang wasakin. No to divorce law. Ito ang panawagan ng Catholic group na Couples for Christ na kontra sa Absolute Divorce Bill. Kahapon nagtipon-tipon ang nasa 30,000 miyembro ng grupo sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa kanilang ika-43 anibersaryo. Sabi ng CFC, pinapayagan ng simbahan ng legal separation. Hindi kailangan manatili ng babae at magpabugbog ng magpabugbog. Pero yung legal separation na yon is not the dissolution of the marriage. They may live separately, but the marriage bonds
remains. Sagot ni Albay Representative Edsel Lagman, principal author ng Absolute Divorce Bill. Masyadong maraming hypocrisy ang ginagawa ng religion. Sila mismo ay merong canonical divorce na tinatawag na dissolution of marriage. At ang Santo Papa mismo nagsabi na ang clergy should accommodate divorces at sila ay bigyan ng sacrament of communion. Sabi ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, maaaring tulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng mga kasalukuyang batas ang mga babaeng biktima ng domestic abuse at violence. Maaari rin daw amyendahan ng Family Code of the Philippines. Church, government, let us bond together. Let us be proactive. Nakita natin yung mga loopholes, pasakan natin. Anong intervention ang gagawin natin? Naniniwala rin ng CFC na kung walang divorce, mas magiging maingat anila ang mga tao sa pagpili ng mapapangasawa. Sabi naman ni Lagman, gusto nilang bigyan ng ika-4 na opsyon ng mga mag-asawang nasira na ang pagsasama. Yung sa annulment of marriage, yung ground should be before or during the celebration of the marriage, hindi after. Ang karamihan ng mga causes for divorce ay after the marriage. Kaya hindi pwedeng i-amenda lamang ang family code. Kailangan magsabatas ng isang option na tinatawag na absolute divorce. Sakaling maging batas ang divorce bill, determinado raw ang Couples for Christ na pangunahan ng isang People's Initiative para mapawalang bisa ito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Huwag palampasi. Babae nasa loob na ng gate ng kanilang bahay, inatake ng rider na hold-upper. Suspended Bamban Mayor Alice Guo inalis sa partidong Nationalist People's Coalition. At ang pagrampa ng nagagandahang Sparkle GMA Artist Center Beauties. Wala pa rin ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. Nakatali sa hood ng umaandar na military jeep ng Israel ang isang sugatang Palestinian. May mga ambulansya naman sa kalsada pero tuloy-tuloy lang ang army jeep. Ayon sa pamilya ng lalaki, nabaril siya sa gitna ng raid sa West Bank. Hiniling daw nila sa mga sundalong Israeli na isakay siya sa ambulansya pero hindi raw sila pinakinggan. Ayon sa Israeli military, lumabag sa military protocol ang kanilang sundalo. Iimbestigahan nila ang nangyari at ginagamot na raw ng mga medic ang lalaki. Hindi lang maharap sa mga dagdag na asunto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa Pogo. Tanggal na rin siya mula sa partidong Nationalist People's Coalition. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa darating na linggo, inaasahang maghahain pa ng reklamo ang gobyerno laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Malakas ng ebidensya na hawak namin at tuluyan ng masasampahan si Mayora at hari naway malabasan ng warrant of arrest. Nang sa gayon ay makita ng sambayan ng Pilipino na talagang kapag ikaw ay gumawa ng kalokohan with regards to this scamming at ikaw ay naging enabler, matutuluyan ka po. Nang tanungin ang PAO kung konektado ba ang Bamban Pogo sa Lucky South 99 sa Porac, they are indeed intricately linked, yung dalawang yon na makikita ninyo sa susunod na mga araw. Meron pong mga dokumento po na nagpapatunay na nandun po yung pangalan ni Mayor Guo. Kasabay nito, tinanggal na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition si Guo kasunod ng petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap. Ayon kay NPC Chairman Tito Soto, hindi nila kukonsintihin ang mga iligal na gawain ng mga miyembro na taliwas sa prinsipyo ng partido. Kinukuha pa namin ang panig ni Guo pero wala pa silang tugon. Patuloy naman ang investigasyon ng PAOK sa iba't ibang Pogo Hub sa bansa. Nasa 50 dayuhang pugante na raw ang nahuli nila. Iniimbestigahan din ang 2 puganting Chinese nationals na ilang taon nang nagtatago sa Pilipinas at nahuli ng Bureau of Immigration noong June 19. Tinitingnan namin yung involvement nila dito sa mga scam hubs o yung mga scam hubs na nahuhuli natin, specifically lalo na itong sa Porac at itong sa Bamban. Every illegal Pogo hub naman na nahuhuli natin, nire-raid natin, automatic may mga nakukuha kaming mga fugitives Nakatakdang i-deport ang 81 foreign national na nahuli sa iba't ibang Pogo Hub, karamihan sa kanila Chinese.
Samantala, pinag-aaralan ng Lucky South 99 na magkontrademanda laban sa PAOK. They are already been judged by the public because of their being Chinese. Pangalawa, wala naman po silang ikinatatakot na harapin kung anumang asunto, anumang question na isasampa sa kanila. Pero pinag-iisipan, di pa rin po nawawala sa option yan na magkakaso ang Lucky South against these operators. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagkasunog sa isang residential area sa Davao City. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, nagsimulang apoy sa ikalawang palapag ng isang bahay pasado alas 9 ng umaga kanina. Tumulong pa ang ibang residente sa pag-apula ng apoy. Nasa 15 pamilya ang nawala ng bahay at kasalukuyang nasa gym ng barangay. Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog. Sa Bacolod City, nasunog ang bahagi ng isang gusali. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog sa building kung nasaan ang isang pasalubong center. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa mga live wire. Pinaalam pa ang sanhi ng sunog. Salpukan ng van at truck sa Quezon, may sanggol na nadamay at lalaki sa Batangas nabundol ng kotse. Paspasan natin ang ilang disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Joseph Moro. Lalaki sugatan matapos mabundol ng kotse sa Batangas City. Ayon sa mga responding otoridad, hindi tumawid ang biktima sa pedestrian lane na ilang hakbang lamang ang layo. Nakipag-areglo na ang biktima sa driver ng kotse. Sa Kamalinюgan, Cagayan, lalaki patay matapos masabugan ng gulong. Ayon sa pulisya, pumunta sa vulcanizing shop ang biktima para pahanginan ng gulong ng kanyang motorsiklo nang sumabog ang isang kalapit na gulong ng truck na binobombahan din noon. Dead on arrival siya sa ospital. Inaresto ang vulcanizer at inahabla ng reckless imprudence resulting in homicide. Wala pang reaksyon ng sospek at mga kaanak ng biktima. Isa patay sa salpukan ng van at truck sa Atimonan, Quezon. 5 ang sugatan, kabilang ang isang sanggol na 11 buwang gulang. Ayon sa pulisya, nang overtake umano ang driver ng van na patungong Samar pero nawalan umano siya ng kontrol sa manibela. Nagpaikot-ikot ang van hanggang sumalpok sa isang truck sa kabilang lane. Dead on arrival sa ospital ang van driver. Walang nasaktan sa mga sakay ng truck. Nangako ang may-ari ng van na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot ng mga pasahero at ang pagpapalibing sa driver. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Nasagip sa isang taxi ang 6 na menor de edad na tinangka umanong kidnapin. Huli ang 2 suspect na modus para mahikayat ang mga biktima na sumama, alukin ng milk tea. Nakatutok si Von Aquino. 6 na menor de edad ang narescue ng mga pulis sa West Bank Road, Barangay Rosario, Pasig City, Biyernes ng gabi matapos umano silang tangkaing kidnapin ng 2 suspect. Ayon sa Barangay Women and Children's Desk, base sa salaysay ng isa sa mga biktima, inalok siya ng isang suspect na bibilhan ng milk tea. Inalok daw po siya na ibibilan siya ng milk tea. Ayun, isa po sa mga suspect. Ayun. Kung nasama yung 5? Bali yung etong 14 years old, may kapatid na isang 9 at saka 11 years old, sumama po sa kanya. Tapos yung kaibigan niya isang 14 years old, sumama rin po. Isinama na rin daw ng 14 anyos na biktima ang inaalagaan niyang 5 at 2 taong gulang. Ayon sa NCRPO, pinara ng mga pulis sa checkpoint ang taxi nang makitang nakalabas ang kamay at ulo ng isang bata sa bintana. Nang makitang maraming bata ang nasa taxi, nagduda ang mga pulis kaya tinanong na nila ang mga sakay ng taxi. Dito nalaman sa mga bata na isa lang sa mga suspect ang kilala nila. Pero hindi ang nagmamaneho ng taxi at hindi alam ng mga magulang na mga ito ang kanilang pagsama. Dito na raw tinawagan ng mga pulis ang isa sa mga magulang ng mga bata at nalamang hindi nito alam ang pagsama ng anak sa mga suspect. Ang mga bata dinala ng mga pulis sa barangay at ipinatawag ang kanilang mga magulang. Ang 2 suspect inaresto at nasa kustodiya na ng mga pulis. Dinala ng mga kapulisan na MPT yung mga kabataan dito sa loob ng Women's Desk. Doon lang namin nakuha yung mga kwento ng mga bata kung anong nangyari talaga sa kanila nung nasa loob sila ng taxi. Humihingi pa kami ng permiso sa Pasig Police Station para masubukang kunan ng pahayag ang mga suspect. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Anti-Child Abuse Law. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Pasok sa 50 World's Best Cookies ang panghimagas ng taga Dumaguete, Negros Oriental, ang Silvanias.
Talagang pang-international ang sarap ng frozen cookie na yan na pang 25 sa listahan ng online food guide na Taste Atlas. Gawang Silvania sa cashew meringue wafers. May palaman itong buttercream at binudbura ng cashew crumbs. Snack version daw ito ng Pinoy dessert cake na Sans Rival. May iba't iba itong flavors pero favorite pa rin ng marami ang classic flavor na butter. Up next, ang mga paghahanda at pasabog ng Sparkle Ladies sa nalalapit na GMA Gala. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Kahit nakapasok na sa gate ng bahay, hinulda pa rin ang isang babae sa San Juan. Ang isa sa dalawang na-arrestong suspect, motorcycle taxi rider. Nakatutok, si Nico Wahe. Gabi nung June 15, pumarada sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Addition Hills sa San Juan City ang negosyanteng si Agnes Wang. Papasok na siya ng gate nang sundan siya ng isang lalaking naka-helmet. May tinuturo ang lalaki, saka pumasok din sa loob ng bahay. Ilang saglit pa, inagaw nito ang bag ni Agnes. Akala po namin taga-barangay na masisabihan lang na bawal mag-park dyan or pa-change lang po ng parking. Pero it turns out po, hold-upper siya. Nakipagbuno si Agnes at ang kasama nitong babae. Pero pwersahan itong kinuha ng lalaki na tumakbo sa kaumangka sa isang motorsiklo na naka-uniforme ng isang motorcycle taxi company. Tangayang 20,000 pesos cash, mga credit card at mga ID. Medyo traumatic po talaga siya. Kasi syempre akalain mo sa sarili mong bahay, mananakawan ka. Ayon sa San Juan City Police, na-file lang ang report matapos i-post ni Agnes ang insidente sa social media noong June 17. 2 araw ang lumipas, isa pang insidente ng hold-up ng riding in tandem ang isinumbong sa San Juan Police. Inoperate ito ng pulisya at naaresto ang rider ng motor. Itinuro rin niya ang isa pa niyang kasama sa pang-hold up. Lumalabas na sila rin pala ang ng hold up kay Agnes. Tumanggi magbigay ng pahayag ang dalawang suspect. No-comment na po kami, sir. No-comment po. Na-recover ng mga pulis sa motorsiklong ginamit sa pagtakas pero wala nang na-recover sa mga ninakaw nila. Kinumpirma rin ng Move It na rider nila ang isa sa mga hold-upper. Sa tulong daw ng kanilang GPS tracking at mga CCTV footage, natukoy nila ang pagkakakilala ng suspect kaya nakipagtulungan sila agad sa biktima at sa mga pulis. Napag-alaman din daw nilang hindi lang sa kanila nagra-rider ang isa sa mga suspect. May iba pang motorcycle taxi company rin daw itong pinagsiserbisyuhan. Patuloy raw sila na ikipagtulungan sa mga otoridad at biktima para panagutin ang sangkot na rider. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa LTFRB para makagawa ng mga susunod na hakbang laban sa mga ganitong klaseng modus. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Talamak pa rin ang mga text at phone scam. Ang sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, marami pa rin mga hindi rehistradong SIM card. Ang nais silang managot dito, mga free agent at mga telco. Nakatutok si Dano Tingkungko. Madalas ka pa rin bang makatanggap ng text scams o kaya'y tawag mula sa taga-bangko raw? Disyembre 2023, pinatupad ang SIM card registration law na layo masawata ang cybercriminal activities. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, may mga nirereklamo pa rin sa kanilang scam na ang gamit daw ay mga unregistered SIM o kaya'y peke ang rehistro o sa ibang tao nakapangalan. At sabi ng CICC, iba pa mga ito sa bulto-bultong SIM card sa mga ni-raid na Pogo at Scam Hub. Tanong ng CICC, anong ginagawa rito ng mga telco? Base sa kanilang sample testing, totoo ang laman ng mga reklamo ng mga unregistered SIM card o mga SIM card na peke ang registration ang ginagamit sa mga scam. When you have a registered SIM cards, you will have a registered name. But a lot of times we see some of the SIM cards, walang registered names or even sa database ng telco, they remain supposed to be inactive and yet they're operational. We have to find the answers so that we'll see if somebody's accountable or is there a glitch or is there a need to improve the regulation. Nang makipag-ugnayan ng CICC sa mga telco, lumabas na nagmula ang problema sa pag-relax ng security sa unang bugso ng SIM registration. We're looking at 190 million. Maraming lumusot.
Tiningnan din ng CICC ang distribution hierarchy ng mga SIM card mula sa mga telco para matuntun kung kanino galing ang bulto ng unregistered SIM cards na ginagamit sa mga scam. Handa raw ang CICC na ihabla mga anilay entity at free agents na may pagkukulang sa paglipanan ng mga unregistered SIM card. Ilalahad din nila ang kanilang investigasyon sa pulong nila ng National Telecommunications Commission sa linggong ito. Hinihingan pa ng GMA Integrated News ng komento ang mga telco. Sa datos ng CICC, mahigit 113 million ang rehistradong SIM card sa bansa as of July 30, 2023. Nasa 67% lang na mahigit 168 million 16,400 SIM cards na pinaniniwala ang nasa sirkulasyon. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras. Inirampa ng ilang kapuso at sparkle artists ang kanilang ganda sa isang grand solo fashion show. Kamusta naman kaya ang paghahanda nila para sa GMA Gala 2024? Narito ang aking chika. Full of confidence and allure na rumampa ang nagagandahang Sparkle GMA Artist Center Beauties sa grandest solo fashion show ni Filipino International Fashion Designer Leo Almodal. Sa opening, opulent and golden ang massive gown na inirampa ni Max Collins. Elegant naman si Miss Universe Philippines 2019 at Sparkle Beauty Queen Gazini Ganados. Very confident sa pagrampa si Pulang Araw star Sanya Lopez sa kanyang pagrampa in a haute couture gown. I actually feel nervous kanina pero nung nandito na ako mismo sa runway, I feel so happy and grateful na alam mo yon, nakasuot ako ng isang sobrang ganda at magarbong creation. Si Herlene Budol, twice nag-flex ng sparkly gown. Sanay daw siya sa pageant, pero first time namang mag-fashion show kaya't nanibago siya nang rumampa sa runway. Malaki palang diferensya, hindi nangiti at saka kapag parang seryoso lang tapos straight body. Nagpaturo naman ako sa mga kasama doon pero all goods ako, masaya yan. Getting ready na rin ang Sparkle Ladies sa paghahanda nila sa GMA Gala sa July. Lahat sila hush-hush sa isusuot para big surprise daw sa fans. Siyempre, hindi ko pa sasabihin sa inyo, but it's a designer that I love and I'm so excited for everyone to see what I've been planning to wear. Yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Canghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.